Subok tayo ngayon ng ng ibang brand ng spark plug na po pwede sa ating YTX. So ito, meron ako ditong Bosch na spark plug. Ang code niya is UR2CC India. Nakalagay naman 753. So yun, Bosch na spark plug siya. Just not sure kung platinum or kung iridium to, pero sa tingin ko parang hindi parang ano lang din siya, yung copper electrode lang din, yung katulad nung stock natin. So eto, comparing it, ito yung stock na NGK CPR7EA-9. Ito yung stock ng YTX na nakakabit nung binili ko sa kasa itong motor. And then ito yung Bosch. Ito naman yung Bosch. Ito, pagkukumparahin muna natin siya. So kung makikita nyo, ayan, same thread, pareho sila ng thread. Kaya lang pagdating dun sa tip, medyo nagkakaroon ng difference. Kasi dun sa tip niya, kung magbabase tayo dyan sa from the end nitong thread, mas nakausli or mas mahaba pa ng konti yung labas nitong electrode and tip nitong stock. Itong stock mas mahaba ng konti. Compared dito sa sa Bosch na medyo lubog siya. Naka-embed siya ng konti doon sa dito. Ayan, hindi siya ganong kalitaw. So, but anyway, just to share sa inyo kung paano itong performance ng ganitong Bosch. Ulitin ko yung code niya, Bosch UR2CC. So, before natin isalpak sa ating motor, check muna natin yung kanyang spark. Nakikita ba? Ayun. So far, maganda naman yung spark niya. Kulay blue siya. So, kabit na natin. Kalimutan ko pala, kailangan i-open ko muna yung gas. Yung fuel faucet. In-on ko. Kasi usually pagka nag-park ako nitong motor, ino-off ko na siya. So yun, in-on na natin yun para magkaroon ng flow yung ating gasolina sa karburador. So, tamang higpit lang dito sa sa spark plug. Huwag masyadong mahigpit, huwag din masyadong maluwag. So, ito na. Try na natin. Switch on. Tapos, start. Umandar agad. Kaya muna natin naka-idle. So, ayan. Mukha namang okay naman sa tingin ko. Mababa kasi talaga ako mag-idle, kaya ayan, parang kumalo nyo, tik
parang kinakapos. Pero ayos lang yan, konting adjust lang sa idle yan. Ayun, namatay. Hindi niya na kinaya. Ayun, umandar ulit. Adjust natin yung idle. So far, okay naman siya. Ayoko talaga ng ayoko talaga ng mataas ang idle eh. Ito, baba ko muna ulit ng konti. So ayun, maganda naman response niya. Ang gagawin na lang ulit natin, gagamitin muna natin on a regular basis. So yung normal driving, tapos tatry ko rin na medyo patakbuhin kung paano ang difference niya compared sa stock. Sa stock tayo magko-compare, hindi sa triple electrode. Sa ngayon naman, ang napapansin ko, okay naman yung andar niya. Ayun nga, tumaas na yung idle. So, good na siguro to. And then, ang mangyayari na lang, after how many days ang gamit ko, saka ulit tayo magre-review. Alright. Later. So, ito na yung review sa ating yung ating Bosch na spark plug. Ito, okay sana siya eh. Kasi unang-una nung kasasalpak, magandang maganda performance niya. Kumbaga kapareho lang din ng ating stock na yung NGK. Kaya lang, habang tumatagal, medyo nagka-problem ako during cold start. Yung cold start niya na kasi hindi niya na nakukuha ng one click. Umabot ako to the point na parang need ko pang nag-chochok pa ako. So which is comparing sa ating sa performance ng ating stock, hindi siya ganon kaganda para sa akin At saka ito kasi napansin ko although maganda nga tong kung titignan mo, halos maganda na rin yung sunog niya. But then siguro need pa rin na itono ng kaunti. Konting adjust lang sa air and fuel mixture. Tapos gaganda rin lalo tong sunog niya. But then may napansin kasi ako. Ito compared dito sa ating NGK. Ito yung ating NGK. Tignan nyo Ang layo Pareho nga sila ng haba ng thread. Pero pagdating dito sa tip, kakaroon ng diferensya. Ayan yung tip nito versus yung tip nito, mas mataas to. So meaning to say, mas malalim ang kung saan nagbibigay ng ignition o ng spark itong ating NGK o yung stock spark plug natin. Samantalang itong Bosch ay mahigsi mas lubog yung kanyang electrode and tip. So kahit nasabihin mong pareho sila ng thread, pero yung lalim ng kinalalagyan nitong electrode and tip niya kung saan nagkakaroon ng spark, meron pa rin niyang difference or meron pa ring epekto. So ayun, ang balak ko siguro mareremedyohan to. Itatry ko na puputulan ito or itong kanyang tip ay gagawin kong parang side gapping. So yun, later gagawin ko siguro yun.
isa-side gap ko siya to see kung magkakaroon ng difference sa performance. So for now, ang judgment ko dito o yung conclusion ko dito sa spark plug na Bosch is pwede siyang alternative, kaya lang hindi mo mahahanap yung as good as performance itong ating stock. Iba pa rin yung stock. But then pagka wala talaga, you can use this. So ayun. And then also watch out sa next na vlog ko. So yun nga, tulad ng sabi ko, susubukan ko siyang i-side gapping and then try natin kung ano magiging epekto. At saka kasi napansin ko mas ma-vibrate nung itong Bosch ang gamit ko eh. So malaki pa rin ang difference. But anyway, subukan pa rin natin gawa ng remedyo on the next vlog. So yung mga nakarating hanggang dito sa huling part na to ng aking vlog, maraming salamat sa panonood. And ayun, sana wag kayong magsawa na manood sa mga vlogs ko for some tips at saka mga remedies sa ating YTX. Thank you.